Welcome back to my channel. So, isa na namang loan app yung sisilipin natin. I was on YouTube and napansin ko yung loan app na to. Meron po siyang advertisement. Yung pangalan ng loan app na to ay si Peso Go. Yung offer niya, imagine, maglo-loan ka daw ng 4,000 pesos. Babayaran mo daw siya sa loob ng 6 months. And yung total mong babayaran is 4,144. 144 lang yung interest. Kung uutang ka daw ng 10,000, tapos yung term 12 months. So yung lumalabas is yung monthly repayment mo 902. Pagkatapos yung total mong babayaran kasama yung interest pagkatapos ng 12 months ay 11,400. First glance at bigla kang maniwala dito, natural lang siguro na papaklik ka ng install. Yun, lalabas tong maliit na window na mada-download po siya sa Google Play. At may 4.4 stars pa siya ha. Pero nasa Google Play siya kasi nung chinek ko siya dun sa SEC website sa list of recorded online lending platforms. Andun po siya guys. Under Dolphin Lending. Ayun. Normal kong ginagawa dito is pag-click ko ng reviews, i-display mo all. Pumupunta ako dun sa mga nagbigay sa kanya ng 1 star. Kasi gusto ko agad maamoy kung ano ba yung sinasabi ng mga tao, kung may binabanggit ba silang mga service fees, yung mga ganun. Amo lang mga tao dito, unprofessional daw yung mga agents niya. Failed disbursement daw. O, ayan. Parang kinukuha lang ng information, hindi naman pala na-approve. Tapos, decline daw kaagad. So, ito nga yung sinasabi ko guys, dapat careful tayo. Kasi sayang naman kasi pag nabigay na kagad natin yung information natin at yung pala, hindi tayo ma-approve. So, napadownload ako ng app na to guys para masubukan ko siya para sa inyo. And I suggest you watch this video first para alam nyo or mas makilala nyo siya kung kayo pa yung nagbabalak. Kasi kung nakita ko nga siya sa Google Play Store, I'm sure nakita nyo rin to. May address. Anyways guys, pagkatapos ko nang mag-download, kaagad po siya, yung pag-click mo ng icon dun sa phone nyo, kaagad po siya hihingi ng permission. Siyempre, gano'n naman talaga sila eh. We have SMS, yung lahat na yan, down to app list. So, sisilipin nyo ko ng mga apps na nasa phone nyo. And then, syempre, para makapag-proceed, kailangan mo pindutin yung agree. Pag pindut mo ng agree, may lalabas nung paisa-isa niyang hihingin yung mga permissions. So, ayan, yung allow mo daw siya na mag-take ng pictures, mag-record ng video, access yung location mo, yung call logs. Ba't naman kasi niya kailangan silipin pa kung sino-sino yung mga tumatawag sa'yo? Yun, makakapag-click ka ng agree. Pagkatapos, ayun, hihingin niya na yung phone number mo. Pagkatapos mo ilagay yung phone number mo, syempre, pagpapadala po siya ng verification code. Anyways, pagkatapos mo ilagay yung verification code, i-click mo yung apply now at doon sa website niya, sabi niya, maximum loan daw is 30,000 pesos. Mukha siyang promising, ano? Maximum term niya daw is 180 days. So, that is 6 months. And then, yung interest niya is 0.09%. So, kaya pala, dun sa YouTube, yung advertisement niya, parang ang baba-baba ng interest, ano? Kaya yun, pag click mo yung apply now, yan, magsisimula na siyang maghingi ng mga personal information. So, dun siya magsisimula sa first name, sa middle name, sa last name, sa gender, date of birth, tsaka going down, education, marital status, language. Tapos, hihingin niya yung ID type. Ito yung nakakatawa, guys, kasi yung nilagay ko is driver's license. Di ba yung driver's license, meron po yung letter bago yung mga number. Ito, ayaw na tanggapin yung number. Yung first letter before dun sa mga numbers. Pwede mo lang ilagay dun is yung numbers dun sa driver's license nyo, kalok. Ayun, wala kang choice. Ilagay mo lang yung numbers. Hindi mo pwedeng ilagay yung F dyan. Tapos, iba ba, hihingi siya ng Facebook link nyo, guys. At pag may asterisk, it means hindi siya optional. Kailangan mo talaga i-provide yung may asterisk. So, nilagay ko rin yung Facebook link ko. Tapos, yung email address. Tapos, hihingi rin siya ng address mo. Ayan. Kung sinabi mong unemployed ka, yung hihingin niya is yung monthly income lang. Wherever that probably comes from, siguro remittance or anything. Pero kung sinabi mo namang employed ka, syempre hihingin niya kung saan ka nagtatrabaho. I mean, anong field. And then, job experience, yung monthly income mo, kung how often ka nagsusweldo, and every yung paydays mo lugar. So, buti na nga lang guys, kasi yung contacts niya, dalawa yung hihingin niya. Pero ito guys kaya pala hindi siya naghingi ng access sa phone book kasi pwede mo palang i-type manually yung contacts mo dito. So, hindi ka pipili dun sa Facebook. I mean, sa phone book. Kuha ka dito. Kaya, ayan. Nilagay ko sila manual. Pero dahil may asterisk, kailangan i-fill out mo yan. Pero at least dalawa lang. Pagkatapos nun, pwede ka nang mag-click ng next. Kasi hingin niya na yung GCash or disbursement method mo, bale. So, yung pangalan mo, sa ilalim account type. Dun sa account type, dun ka pipili kung GCash, InstaPay, PayMaya, GrabPay, yung ganon. Kasi pag nilagay mong InstaPay o yung PesoNet, lalabas yung mga iba't ibang bangko na tinatanggap niya. Tapos, pagkatapos nilalagay mo yung account number mo. After nun, sige, i-confirm mo na tama ba yung disbursement method na binigay mo. Parang nag-submit ka na on the next page. Meron siyang 1 minute
para i-evaluate niya kung pasado ka o hindi. Tapos, sa next page, sabi niya, audit results daw will be ready in 10 minutos. Bakit 10 minutos? Don't leave or don't forget to come back and check your loan result. If you don't get your results in 24 hours, it could be the following factors. Found your high-risk accounts. Oh, kaya pala, sisilipin niya kung ano yung mga loan apps na meron ka sa phone mo. Siguro titingnan niya kung alin doon may utang ka at hindi mo nabayaran. Or masyado ka na maraming loan apps na ginagamit. The information you provide is incomplete. Natural, dun sa driver's license pa lang, ayaw nga niyang tanggapin yung letter, yung numbers lang. Obviously, kulang na yung nabigay mong information, di ba? There is something wrong with your bank account. So, baka ayaw ni bank tumanggap ng kung anumang galing sa kanya. Char. Yun. And or more. At hindi na nakalagay kung ano tong or more niya. Hintay ako ng 10 minutes. Saka ako nalaman nung bumalik ako dun sa dashboard. The last order was rejected. Please apply after. Hindi nakalagay kung ilang number of days. Please keep good credit during the period. Kaloka siya. My take on this is that hindi ako mag-try ulit dito. Yung especially sa mga sinasabi nila sa Google Play Store na reject ka naman tapos parang kinuha lang yung information mo. So, at least hindi ka man lang nakapunta sa part kung saan makikita mo talaga yung dinidisclose niya kung ano ba yung ikakaltas niya bago i-release yung pera or magkano ba talaga yung mga management fees, service fees. Aside from interest, may ikakaltas pa ba siya or ipapatong. So, yun. Para lang sa akin guys ayoko ng ganito. Feeling ko parang hindi siya completely transparent. Ito yung mga dapat na chine-check natin bago tayo gumamit ng isang loan app. Yun sa akin guys, ayoko sa loan app na to kahit rehistrado man siya. Hanap na lang ako ng iba. So kung hindi ka pa subscribe sa channel ko guys, subscribe kayo kasi dito makakakuha kayo ng realistic expectations about loan apps. At syempre hindi ko nang pinopromote yung mga loan apps pero binibigyan ko kayo ng sinishare ko yung experience ko para makapag-guide somehow or makapagbigay sa inyo ng idea or something na mako-consider nyo bago kayo gumamit ng isang loan app. So, pero in the end, nasa inyo pa rin yan. If you're willing to take the risk, kung naiintindihan nyo kung ano ba yung ginagawa nyo sa mga loan apps na to. So, nasa inyo talaga yan. So, I really hope that this video has been helpful and please leave it a like if it is helpful and I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!